Mahiwaga nga matipapakalo! Hello. Ang alamat ng kalabaw. Ito yung nangyari sa isang baryo, Papa Jepoy. Si Tomas. Siya ay anak ng isang magsasaka. At araw-araw niyang nakikita ang kanyang ama na hirap sa pagbubungkal ng lupa gamit lamang ang simpleng araro at sariling lakas. Nakikita niyo yan? Malaki yung ano nila, palayan. Sobrang laki. Kaya medyo naawa siya dun sa ano niya, sa kanyang ama. Dahil isipin mo, Papa Jepoy, sobrang laki ng kanilang sinasaka, binubungkal. Ilang square meter? 5 square meters. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ka ng pu. Ano yung kubeta? So mainit ang araw, mabigat ang trabaho at mabagal ang pag-udlad ng kanilang bukid. Madalas tuloy silang kapusin sa ani. Naiinis Tomas. Paano hindi kakapusin 5 square meter? Asan yung palayan nyo? Nasa paso? So, Ano yan? Ha? Ano yan? Ginawa mo parsley? Parsley. Basil? Ano mga tanim dyan? Ha? Spring onions? Leeks? So naiinis itong si Tomas tuwing nakikita niyang pawis na pawis ang kanyang ama. So isang araw napansin ni Tomas ang isang malaking hayop na madalas gumagala malapit sa kanilang palayan. Matibay ang katawan, matikas, makapalang balat, at hindi agad napapagod kahit lumulusong sa putikan. So naisip ni Tomas na baka pwedeng makatulong ang hayop na iyon sa kanilang bukid. So dahan-dahan niya itong nilapitan. Araw-araw. Hindi niya ito sinaktan. Sa halip, binigyan niya ito ng damo, tubig at maayos na pag-aalaga. At sa paglipas ng mga araw, Namatay. kumbaga alagang-alaga itong ano. Namatay yung hayop. Pinakain. So nasanay itong hayop, Papa Jepoy, pinapainom, pinapakain ng damo. Kumbaga, nung inadapt nila ito payat pa hanggang sa ang ganda ng katawan. So Lumaki na. Lumaki na. Nakita niya ni Tomas. Ni hipo-hipo niya. Lusog mo Pinakain ng damo. Manok ata yung pagkain. Paano yung hipo? Paano yung hipo? Ginagano, no? Kinakarga niya? Kinakarga niya. Damo pinakain? Damo. Pinapausukan. Kumbaga, etong hayop, nasanay sa kanya, hindi na ito naging mailap. So, inihipo-hipo niyo. Ganda ng balat. Alamat ng ano to? Kalabaw. Ginaganon niya yung hayop. Tapos? So, ano Papa Jepoy? Nasanay na sa kanya. Kumbaga panatag na. From payat, naging malusog. So, tinitingnan niya, iniikutan ni Tomas. So, alamat ng kalabaw to Iniikutan niya, ganda ng tindig. Oh? Sabi niya, Baw, sarap mo Kumuha ng luya! Sabi niya, Baw, sarap mo Nagpakulo? May luya. Nagpakulo sabi ng kalabaw. May Ba't ka nagpapakulo dyan? May sayote. Oo, Malunggay. meron. Sigurado ka kalabaw yan, So, tinuruan nila ito ng kanyang ama na humila ng araro
Renaming pala nila. Manok. Ah, Sabi. Nakita niya kasi yung manok nagkakahig. Ikaw pala marunong ka. Ikaw na doon. so, na-train nila ito, Papa Jepoy. Noong una, nahihirapan ang hayop. Minsan ay tumitigil ito, minsan na may lumilihis ang daan. Pero dahil sa tiyaga at kabutihan ng mag-ama, natuturo nito. Hindi nagtagal, naging napakalaking tulong ng hayop sa kanilang bukid, Papa Jepoy. Mas mabilis ang pagbubungkal ng lupa, mas dumami ang kanilang naitanim. At gumanda na ang kanilang ani dahil mahilig itong lumubog sa putik at tubig upang mapreskuhan ang sarili. Oo, lalo itong nababagay sa palayan. Kaya mula noon, tinawag nila ang hayop na kalabaw. Ang matyagang katuwang ng magsasaka sa maraming baryo. Nakilala ito bilang simbolo ng sipag, tiyaga at lakas. Hindi man ito mabilis, maasahan naman ito sa mabibigat na gawain. At simula noon, tuwing nakakita ang mga tao ng kalabaw sa bukid, naalala nila ang tagumpay ay hindi nakukuha sa bilis o yabang, kundi sa sipag, tiyaga at pagtutulungan. Paano niya binubuhat yung kalabaw nung maliit pa? Diskumpiyado talaga ako dun sa pinag-araro nila eh. Kung di ako nagkakamali, yan ang ating... Tama ba, Andy? Pambansang hayop. Carabao? O tama raw? O buffalo yun, di ba? Water buffalo ang tama raw, di ba? Carabao, yan ang ating... Galing ang karabaw o kalabaw sa mas lumang salitang Malay na kerbaw. Carabao. O kerbaw. Na ibig sabihin ay water buffalo. Ayan nga. Pagdating sa Pilipinas at sa impluwensya ng iba't ibang wika, naging karabaw o Carabao. Tapos Water buffalo. tapos kasi, sa di ba? Tagalog naging kalabaw. Diskumpiyado ako sa hawak ni Papa Carlo pa-drawing niya. Ano daw kulay nung hawak ni Tomas? Nung mali. Berde. Sumbong mo sa barangay. Berde. Ano? Berde. Mali ka dyan, partner. Green? Hmm. Hindi ba kalabaw? Black? Green to, berde. Kulay green? Mm. Saan mo nakita? Ha? Sa palayan? Oo. Doon siya nagbubungkal. Sigurado ka, green? Duda ka? I-drawing ko. Gusto Wala mo? pa ako nakitang kalabaw na green. Ang pambansang hayop ng Pilipinas ay kalabaw. Ito ay natatanging kulay itim. Ayan, nakalagay. Patay ka ngayon. Kalabaw. Kulay itim. Berde. Kulay pa lang. Walang mali ka na. sungay. May sunga yun. Wala sungay to. Hayop ka, nasa piso yun eh. Nakita niyo yung lumang piso? Naabutan niyo yung lumang piso? Kalabaw yun. Yung dos, coconut. Kalabaw. Ginagawa namin yun sa Caracruz. Tingnan mo yung lumang piso, direct. Search mo. Kalabaw yun. May sungay. Yung nakita mo, walang sungay. Sige, ito na lang. Describe mo. Ay, drawing ko. Ha? Drawing ko na lang. Oh, drawing daw niya. Paabot nga ng pentel pen para Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Sa mga natuto, ito anong lesson muna? Ang ganda lang sa akin kanina eh. Tapos kukumpara nyo dito sa hype na ito. Hindi lahat ng nakikita nating maganda ay bagay sa atin. Hindi lahat ng nakikita nating maganda sa iba ay bagay sa atin. Huwag mainggit sa buhay ng iba. Bawat isa ay may sariling papel at halaga. Tulad ng kalabaw na kulay itim.
na may sungay. Yan yung aral mo. Medyo kulang. Kulang. Sabi, hindi ang kalabaw, pato yan. Medyo kulang. Okay, punta na kayo. Facebook? Ang aral dito sa kwento ko ay ang sipag, tiyaga at kabutihan ay nagbubunga ng magandang resulta. At kahit mabagal ang isang nilalang o tao, kung siya ay masipag at maaasahan, malaki ang maitutulong niya sa iba. 'Di ba? Anyway, i-drawing ko na nga lang. May sungay. Walang sungay. Saan mo nakita yung... I-drawing mo kung saan mo nakita. Sa ilog. Ha? Sa ilog. Lumalangoy. Lumalangoy. Oh, lumalangoy naman talaga yung kalabaw. Ano ko? Hindi, naliligo siya. Naliligo? Oo, kasi pagod. Pagod dun sa farm. Mm. Ikaw ba naman magsaka dun sa ano? So, yung drawing mo, yan, nagsaka yan. Oo. Oh, sige. May buntot. Meron. Teka muna, ilan ang paa? Oh, Apat. Apat, yan. Ah. Yan, apat, tama. 4. Pero walang sungay. Walang sungay, tumaiksi yung paa niya. Naiksi. Wala pa ako nakitang kalabaw na walang Mahaba sungay. yung bias? Ah. Baka iba yun. Baka ikaw ang iba, nakita mo. kami pa ngayon ang mali. Baka iba yun. Baka iba yung sinasabi mo. Patingin nga ng kalabaw. Kulay green. Saan? Ito. Saan kalabaw? Yan. Teka muna, ba't may pangil? Wala. Parang hindi kalabaw yan ah. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Nasa tubig! Anak ka ng pulis ng may kaway. Kaya pala walang sungay eh. Hayop ka, buhaya yan eh. Aray ko! Saan planeta ka ba galing, Baba Carlo? Sabi niya. Wala pa ako nakitang buhaya nag-aararo. Kita mo yan? Oo, nakita ko nga. Oo, buhaya yan. Walang sungay, kulay green. Nasa ilog. Gonggong. Nag-office daw. Oh. Blood control daw. Ang liktik ang pangil ah. Pati magsasaka kakainin yan eh. Kaya pala green. Hype na yan, crooks yan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.